Para sa akin, good news ito mga bossing. Umpisahan ho natin sa usaping China, mga kababayan. Ayan. No? Balita po ngayon, mga kababayan, no Chinese harassment in recent Ayungin resupply mission. Oh, di ba? Hindi ba good news yan? Good news ho yan, mga kababayan. Bakit? Sa palagay ko, yung mga Chino, hindi naman yung mga Chinese na residente nila. Sa palagay ko, yung China, mga kababayan, napapag-isip-isip na po nila. Ano po? Pambansang nanay survivor. May utang ka pa kanina. Shout out sa iyo. Pambansang nanay survivor. Oh, wala na, bawi na. Napag-iisip na po ng China ngayon, mga kababayan, na kapag binuli pa din natin to, baka may kalagyan na tayo. Di ba, mga kababayan? Kasi po, nung mga dating panahon, nung panahon pa ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, pagka yung nagre-resupply po sa BRP Sierra Madre, kapag ka magdadala po sila nung mga kagamitan upang sa ganon ay kumpunihin yung barko natin na nakasadsad ho. Diyan, mga kababayan, kailangan patago pa. At yan ho mga bossing, hindi ko iniimbento yan. Kasi mismong si Harry Roque ang nagsabi ho niyan, mga kababayan, at ang yabang-yabang pa po at mukhang niyabangan pa ang ating Pangulo. Bakit daw? Kasi itong gobyerno ni Marcos masyadong mapagmalaki o kumbaga masyadong ipinangangalandakan na nire-repair o nagdadala ng resupply ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba dapat ganun, mga kababayan? Kasi unang-una, barko at sundalo mo yung nandun. Pangalawa, nakasadsad yun sa mismong lokasyon na pag-aari at may karapatan ang Pilipinas. Di ho ba? Tapos sasabihin ni Harry Roque, kami dinidiskartehan namin yun. No? Yung ibig niyang sabihin na diskarte doon, mga kababayan, patago nilang ipinapasok yung pangkumpuni ng BRP Sierra Madre. Kasi nga, pinagbabawalan sila ng China. Kapag ka nakita sila na may ganon, water cannon, which is, nung mga unang panahon o unang buwan o unang taon ng pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ganon yung ginawa. Diba? Nangangalandakan. Na ito, ikukumpunihin namin ang BRP Sierra Madre, magpapadala kami ng resupply at doon nga po ang ginagawang water cannon nung dalawang malalaking barko ng China, mga bossing. Ano sabi ng China doon? Kaya namin ginagawa sa inyo yan kasi ang Pilipinas, binubuyo kami na gawin binubuyo kami ng Pilipinas na gawin yan sa kanila. Tapos kung maririnig ho, mga kababayan ng buong mundo itong sinasabi ni Lopez, si Mark Lopez, na tayo din ho nagwa-water cannon. Naku, parang dinagdagan yung sinabi ng China na tayo ang nangunguna. Tingnan mo, sabi ng Pilipinong nung Pilipinong vlogger nila, nagwa-water cannon ang Pilipinas sa amin. Naloko na ho, mga kababayan. Delikado ho sa Pilipinas yan kasi maaaring paniwalaan ng ibang nasyon, ng ibang bansa, yung sinasabi ng Pilipinas. Bugok kasi yan si Mark Lopez Ayan, kakaharap po ng contempt, mga bossing. Ewan ko kung sumuko na. Sumuko ka na ba? O hindi pa din? Ngayon ho, mga kababayan, mukhang may takot na at nag-iisip na ang China bago nila gawin ulit yung pagwa-water cannon. Kasi nung una, nagagawa ho nila, mga kababayan. Unang taon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagagawa nila. Sinusukat nila ang tapang ng ating Pangulo. Kaso ho, pumapalag. Gawin nyo ulit sa amin yan? O sige, 2 Typhoon missile na. Di ba? Ang harap sa inyo. Di ba? At may paparating po, 20, hindi ko lang sigurado yung mismong pangalan ng eroplano na nag-agree na po si Donald Trump, mga kababayan. 20 eroplano galing po mismo sa Estados Unidos. Binili po ng Pilipinas. Di ba? Para lumakas ang ating depensa. Ngayon, medyo nangingimi-ngimi na pong gawin yan.
Yaan ang presidente, 'di ba Kian? O Bernadette Santos, ganyan, hindi yung kagaya nung dating pangulo, mga kababayan. O si Gary De La Torre, 20 jet fighter, F-16 fighters. O, 'di ba? Kung hindi ka ba naman magdalawang isip. Kasi ang sinasabi ng dating pangulo lagi dati, sige, pumalag tayo diyan. Bombahin tayo niyan. Hindi natin kaya. Itinanim sa utak natin, mga kababayan, na hindi natin kayang pumalag sa China. Na kapag ka tayo pumalag, bomba ang kakaharapin natin. Tingnan nyo ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi nagpapatinag. Sabi, talaga si Michael Panganiban, no? Si Digong, 20 na jet ski. Hindi pa nagamit. Balita ko nga, may binebentang jet ski eh. No? Sabi, bakit binebenta? Kasi daw yung may-ari nasa the Netherlands. Nasa ibang bansa, hindi daw nagamit. Di ba? Sira ngayon, mga kababayan, yung naratibo ni Duterte na hindi natin kakayanin ng China. At unang kumagat ho dyan, mga bossing si Binoy. Si Binoy na ang idol si Bonifacio. Sabi ni Binoy, hindi ho natin kakayanin ng China. Tingnan mo naman yung mga ganyan, ganito. Yung mga equipment niyan. Futuristic, yung mga ganon, di ba? Ganon yung iniisip ni Binoy. Pero si Bonifacio, mga kababayan, rekta, lumaban doon sa mga mananakop. Kahit gulok lang po ang hawak at yung mga kalaban, mahahabang replay. Diba? Kaya siguro si Binoy, palitan na yung idol kasi hindi tumutugma eh. Hindi niya na isa sa buhay eh. Yung iniidolo niya na si Andres Bonifacio, mga kababayan. Yung mga yun ho yung mga yun, mga boss chief amo, sir, hindi nun iniisip na, nako, etong pakikipagdigma namin, posibleng matepok na kami dito, posibleng mamatay na kami dito. Pero okay lang. Walang problema. Para kanino? Para doon sa mamumuhay na mga Pilipino sa susunod na henerasyon. Sino po yun? Tayo po. Paano naman ito? Yang laban sa China. Paano naman yan? Di ba? Tayo yung mga sinasabi ng mga DDS, naku, ipangbala sa kanyon. Yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Basta kami dito, sa likod lang kami, takot sila ho. Paano naman po yung mga kaapu-apuhan natin? Yung mga anak ng anak ninyo, wala na. Diba? Okay na lang. Pagdating ng panahon, batok-batukan na lang po ng mga dayuhan sa sarili nating bansa. Iyo ba, mga kababayan? Kawawa naman po yun, no? Dapat, kahit papaano, iniisip natin sila. Ako hindi ko maaatim. Kunyari, yung anak ko, nagkaroon ng anak, matanda na ako. Tapos nakita ko, may mga dayuhan nang sumakop sa atin kasi hindi tayo pumalag. Tapos babatukan ng dayuhan, hindi ko maaatim yun. Kaso wala na, matanda na ako, hindi na ako makakagalaw nun, hindi na ako makakakilos ng ganun. Diba? Mapapaisip ako, sana pala ipinaglaban namin ang bayan namin doon sa mga dayuhan na humaharas sa amin. Isip-isip din mga DDS. Kaya yung sinasabi ninyo na yung mga kaduwagan nyo, kayo na lang ang lumaban. Baka mamaya makita nyo yung inyong mga mahal sa buhay, yung mga apo ninyo binabatukan lang, maiyak na lang kayo. Di ba? Iwanan natin yan. Good news yan. No Chinese harassment in recent Ayungin resupply mission. Yan po mga kababayan. Yung pantig, yun po ang resulta ng pagtindig ng Pangulong Bongbong Marcos at kasama ng tropa nila Commodore J. Tariela, mga kababayan.